July 31, 2026, Biyernes, Friday, payday. Umulan pa kaya naman ma-traffic. Ingat po sa kalsada mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Minya Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat kalampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Senator Loren Legarda at anak na si Congressman Leandro Leviste, isa sa ilalim sa preliminary investigation sa kasong plunder at graft ayon sa ombudsman. 2 taong gulang na batang nawala ng 6 na araw, bangkay na ng matagpuan. Pagpapasuspinde sa aumento ng sahod sa NCR, inalmahan ng grupo ng mga manggagawa. Department of Energy bumuo ng task force na tututok sa pagbasura ng systems loss charge. Katiting na rollback sa presyo ng petrolyo, ipatutupad sa susunod na linggo. Presyo ng LPG, tataas bukas. Lalo pang lumala ang mga pagbaha sa Cebu dahil sa mga pag-ulan kahit walang bagyo. Pati ang mga lugar na ilang dekada nang hindi binabaha, pinasok na rin ang tubig kahapon. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit. Ito ang karaniwang kinakaharap ng mga Cebuano tuwing umuulan. Ang tila walang katapusang problema ng baha. At ngayon, pati ang mga lugar na hindi binabaha dati, binabaha na rin ngayon. Kahapon ng umaga, naglabas ng thunderstorm warning ang Pag-asa Mactan. Alauna ng hapon nang magsimulang bumagsak ang malakas na ulan na tumagal lamang ng mahigit 2 oras. Ang resulta, maladagat na baha sa Cebu City, Mandaue City at Lapu-Lapu City. Ang ibang mga estudyante isinakay na lang sa kariton upang makauwi. Sa Barangay Labangon, umabot ng 13 oras ang rescue operations matapos pasukin ng lampas bewang na baha ang mga bahay sa La Paloma Subdivision. Sa Barangay Banawa naman, nagulantang ang mga residente nang biglang pasukin ng baha ang kanilang bahay ganong hindi naman sila dating binabaha. Aniya, mula pa noong 1994, ngayon lang sila binaha. Agad namang nagsagawa ng rescue operations ang CDRMO sa mga barangay na naapektuhan. Ito rin ang naranasan sa Lapu-Lapu City at Mandaue City. Ayon sa ilang mga residente, mas malala pa ito kaysa sa bahang naranasan nila noong kasagsagan ng Bagyong Tino. Ngayong panahon ng tag-ulan, tanong ng mga Cebuano ay kung hanggang kailan sila magtitiis sa problema ng baha. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng TRTV News ng seserbisyo para sa Pilipino. Lumubog sa baha ang ilang pangunahing kalsada sa Governor Generoso, Davao Oriental. 2 bahay naman sa Davao City ang nasira sa magkahiwalay na pagguho ng lupa matapos ang matinding pag-ulan kahapon. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonya. Nagmistulang lawa ang mga pangunahing kalsada sa bayan ng Governor Generoso sa Davao Oriental hapon nitong Huwebes, Hulyo 30. Maging ang kanilang public bus terminal at municipal gym sa Barangay Sigaboy ay di nakaligtas sa baha. Maraming motorista din ang naantala ang biyahe dahil di madaanan ang mga kalsada. Nasa 127 na individual ang kinailangang ilikas ng lokal na pamahalaan. Ang Governor Generoso, epekto na sa sa LPA. Kasi nga, eastern part pa niya ng Davao Oriental. So, ang southwest monsoon, wala man masyadong effect doon. Ngunit ang sa iba-ibang barangay sa Gobjen, yung nga, dahil sa moderate to heavy rains, ang nangyari doon, yung trough of LPA, yung dulo ng LPA, yun ang naka-epekto doon.
guys, iserbato siya. Habang sa isang quarry site sa Paquibato District sa Davao City, halos maglaho na sa ilalim ng rumaragasang baha ang dump truck na ito. Maririnig naman ang sunod-sunod na kusang pagbusina nito habang nakakaranas ng mechanical at electrical failure. Ligtas naman ang driver nito na nakatakbo kaagad bago pa man dumating ang baha. Nasira naman ang bahay na ito dahil din sa landslide. Agad namang inilikas ng mga barangay officials ang mga residente sa lugar. Di magyan? Sa barangay Tagakpan naman, nawasak ang isang bahay at isang tindahan matapos matabunan ng gumuhong lupa. Ligtas naman ang isang senior citizen na may-ari nito. Pansamantalang na stranded din ang mga motorista nang nakahambalang sa daan ang isang malaking puno na natumba at ang mga lupa mula sa pagguho. Inaalam pa ngayon ang dami at halaga ng mga nasira sa pangyayari. Mula dito sa Davao, Nurin Igonya ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Natagpo ang patay sa Butuan City ang isang batang 6 na araw nang nawawala. Nagbabalik si Noreen Igonya. Masayahin at bibong bata kung ilarawan ng kanyang kapatid ang 2 taong gulang na si Ian, kaya't hindi matanggap ng kanyang pamilya ang kalunos-lunos na sinapit ng bata. Naiulat na nawala ang bata alas 10 ng umaga noong July 23 sa kanilang bahay sa Barangay Kamahayan, Butuan City. Ayon sa nanay ng bata, nagwalis siya sa kanilang bakuran pero pagbalik niya sa loob ng bahay, wala na ang kanyang anak. Hinanap nila kung saan-saan ang bata at nang hindi matagpuan, agad silang nagsumbong sa mga otoridad. Agad nagsagawa ng search and rescue operations ang pulisya. Matapos ang 6 na araw na paghahanap, natagpuan ang bata nitong July 29 sa isang kagubatan 5 kilometro ang layo mula sa kanilang bahay. Isang magsasaka ang nakakita sa bata na patay na at nasa state of decomposition na. Halos hindi na ito makilala dahil bungo na lang ang natira sa kanyang ulo. Ngunit dahil sa suot niyang damit, kinumpirma ng ina ng biktima na anak niya ang nakitang bangkay. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pangyayari. Isasama rin nila sa investigasyon ang mga kasama sa bahay ng bata. Padayon gyapon sila sa pag-investigate sa maong insidente, ma'am, no, o ilabi na karong higayon na aduna na sa gikan na og autopsy ang ato ang bata. So diha na to makita kung unsay yung possible cause of death or ang manner sa iyang pagkawala o ato pag pag-aabuton, ma'am, kung unsay result nga ihatag sa ato ang forensic doctor. Mula dito sa Davao, Nurin Igonya ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Kinwestiyon ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang pag-i-issue ng temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court 152 para sa pagsususpinde ng 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila. Binanatan din ng labor group ang naging pahayag ng DOLE kaugnay ng paghahain ng TRO. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler. Yumanig sa sektor ng hanapbuhay ang naging desisyon ng Pasig Regional Trial Court Branch 152 kahapon nang maglabas ang korte ng temporary restraining order para sa pagpapatigil ng implementasyon ng 85 pesos wage hike sa NCR hanggang sa August 13 matapos na maghain ng petisyon ng 2 construction firm para sa pansamantalang pagsususpinde sa umentong sahod. Sa panayam kay Trade Union Congress of the Philippines, Legislative Officer Carlos Miguel Oñatesa sa DZMM Teleradyo, kanilang kinokondena ang isinumiting petisyon ng 2 kumpanya. Aniya, ikinalulungkot ng marami ang naging desisyon ng korte sa pagpapaliban ng wage hike. Wala pong naka-expect po nito, no? Gobyerno, pati mga manggagawa. Ito po ang kauna-unahang pagkakataon na merong dadalawang employer, no? Dadalawang construction firm na pumunta sa korte dahil ayaw lamang po nilang sumunod sa aumento sa sweldo na pinag-usapan na po ng workers, employers at government. Kanila ring konesyon ang pag-issue ng Pasig RTC ng TRO, gayunmang ang Regional Wage Board lamang ang may kapangyarihan sa pagtatakda ng sweldo. Dahil malinaw naman sa ating Labor Code at pati sa Wage Rationalization Act na ang kapangyarihan sa pagtatakda ng sweldo ay nasa Regional Wage Board. Dahil sa nangyari, sinabi ng grupo na maaaring magkaroon ito ng chilling effect hindi lamang sa Metro Manila kundi pati na rin sa buong bansa. Paano naman po yung milyon-pilyon pa nating mga kababayan na nasa iba't ibang reyon at probinsya?
na hanggang ngayon wala pong nakakatanggap ng umento. Naniniwala naman ang grupo na may kapangyarihan ng Pangulo sa pamamagitan ng pag-certify as urgent ng 200 pesos na legislated wage hike na nakaminbin ngayon sa Kongreso at Senado. Samantala, binanatan rin ng Labor Group ang sinabi ni Department of Labor and Employment Acting Secretary Francis Tolentino na ikinalungkot niya ang naging desisyon ng Korte. Ito po ay obligasyon ng DOLE Secretary na magbigay po ng kalinawan ano po magiging direksyon natin. Walang malinaw na statement din galing sa National Wages and Productivity Commission. Ito po ay hindi katanggap-tanggap. Pinag-aaralan na ng TUCP na magpasa ng petisyon o intervention kontra sa inisyong TRO ng Pasig Court. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman sina Senator Loren Legarda at Batangas Representative Leandro Leviste. Kaugnay ito ng umunoy 10 billion pesos plunder at graft complaints na may kinalaman sa hindi umano pagtupad ng kumpanya ni Leviste sa mga obligasyon nito sa ilalim ng franchise sa solar power. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, malaki ang naging epekto sa publiko ang hindi paghahatid ng ipinangakong serbisyo ng kumpanya. Tinitingnan ng Ombudsman ang posibleng partisipasyon ni Senator Legarda sa pagkakaloob ng prangkisa sa solar para sa Bayan Corporation noong 2019 dahil siya noon ang chairperson ng Senate Committee on Finance. Nauna nang nagsampa ang Department of Energy ng reklamo sa Department of Justice laban kay Leviste at 5 opisyal ng solar para sa Bayan Corporation dahil sa umano'y paglabag sa Public Service Act. Hindi naman makukuha ng 21-year-old, 21 lang si Leandro noon eh. Yung prangkisa na exclusive, kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Di ba meron tayong mga ghost projects na binitira. Dito, ghost electricity. Pangako nila magpo-produce sila ng kuryente. Pangako nila sa Philippine Energy Plan, nakalimbag itong dapat production na gagawin ng solar. Pero hindi nila ginawa. Binenta lang, kumita lang ng pera, pero hindi nila ginawa. Kaugnay ng balitang yan, kunan natin ng reaksyon si journalism professor Danilo Araw ng University of the Philippines, Diliman College of Media and Communication. Magandang hapon, Prof. Araw, and welcome po sa Arangkada Balita. Yes, magandang hapon Ninya. Salamat po sa imbitasyong ito. Okay, una, Prof, ano ang inyong reaksyon dito sa anunsyo ng Ombudsman na isa sa ilalim sa preliminary investigation para sa kasong plunder sina Senator Loren Legarda at ang kanyang anak na si Congressman Leandro Leviste? Kailangang maging transparent po ng Ombudsman, hindi tulad ng iba pang mga ginawa niyang investigasyon na medyo nakatago sa publiko. Sana naman yung ilang mga dokumento hinggil sa kaso ay maisa publiko. Hindi naman ito nakakasira sa privacy ng mga akusado kasi interest din naman ng bayan ito eh. Tandaan natin, gaya ng nabanggit sa inyong report, 2019 pa ito na nangyari. Yung solar para sa bayan ay nag-grant ng prangkisa at naaalala ko noong 2019 ay marami nang nagtaasan yung kilay dahil yung si Senator Loren Legarda ay mismong chair ng Finance Committee ng Senado noong panahong yon at nakapagtataka na yung 21-year-old ay magkakaroon ng ganong kalaking impluensya para magkaroon ng prangkisa na 25 years. So yun yung mga, kumbaga hindi na bago ito. Kaya magandang makausad na sana yung kaso at the same time yung transparency ay dapat nandun din po. Opo. So yun na nga, kumbaga 25 years na meron silang exclusive franchise dito sa solar power na ito na parang sabi nyo nga at that time nakakapagtaka. So bakit ngayon lang kaya yung kaso laban sa kanila? Yeah, magandang tanong din yan. Dapat patunayan ng Ombudsman na walang politika na nangyayari, lalo na actually ngayong Biyernes ang daming nangyari. Kasama na rin yung petition for bail ni Revilla na nag-grant
for the 92 million plus na malversation case, pero yung at least 6 na co-accused niya sa DPWH ay hindi na-grant yung kaso, yung petition for bail. Ito mga bagay na to sana ay malinaw sa publiko at tungkulin ng media na halukayin at halungkatin yung mga nangyayari. So ganun din, batay dun sa tanong mo kanina, yung usapin na bakit ngayon lang, dapat maipaliwanag talaga ito. Kasi kung ako yung tatanungin mo, wala rin akong idea sa totoo lang bakit inabot ng ganito katagal yung pag-usad ng kaso. We can only infer na yung certainty of conviction na siyang parameter ng ombudsman, yun yung pinapairal niya sa kasalukuyan. Pero kailangan ng mas marami pang detalye labas ng retorika ng certainty of conviction. Yun nga, ghost electricity and conflict of interest nga raw ang issue rin dito bukod sa plunder. Paano may papaliwanag itong issue po ng ghost electricity at umano'y paggamit ng posisyon ni Senator Legarda sa Senate Finance Committee para makakuha ng solar franchise ang kanyang anak? Opo, yung usapin ng conflict of interest, yun yung isa sa mga pangunahing issue rito. Kasi nga mahirap isipin na ang isang 21-year-old ay magkakaroon ng ganong franchise. Bagamat naalala ko noong 2019, yung pangunahing argumento ng pamilyang Legarda at Leviste ay financial genius daw itong si Leandro. Pero syempre sa kanyang actuation bilang miyembro ng Kamara de Representantes, talagang mahirap makita kung anumang manifestations of being a genius yung meron talaga siya. Siguro genius siya noon pero ngayon iba na. Pero ano't ano pa man, hindi naman tayo na memersonal kay Leviste doon sa anak at maging sa nanay. Incidentally, yung nanay, si Loren Legarda ay graduate ng UPCMC. Kaya nga medyo nakapagtataka rin na may mga ganong kinakaharap sila. Ang hamon na lang siguro sa kanila ay harapin nila yung kaso, wag gayahin yung iba pang mga nasa posisyon ng gobyerno na either nagtatago o kaya todo deny sa kanilang mga akusasyong kinakaharap nila. Kung merong pagkukulang, kung merong kailangang ipaliwanag dun sa anumang questionableng pag-grant ng franchise noong 2019, sana they should come clean right now. At wag sabihin na sila ay pinupolitika lamang. Well, paano kung sabihin nila na pinupolitika lang yung timing? But it still does not excuse you kung talagang nagkasala ka kahit kung kailan pa yan. Tama po kayo. Parang si Marcoleta, kung titingnan natin yung parallel cases, sorry kung medyo lumilihis tayo ng konti, kasi medyo magkakaugnay itong mga ito. Kasi yung kadalasang argumento ng mga nasa kampo ni Duterte ay iniisa-isa raw sila. Lalo na yung mga senator judge na mas identified sa kampo ni Duterte. Kaya lang hindi naman ito usapin ng persecution ito ay usapin ng kanilang pananagutan sa mga bagay na ginawa nila noon. Kumbaga sa wikang Ingles, the past is catching up on them. Sa kaso ni Legarda at Leviste, ito yung nangyari noong 2019. Sa kaso ni Marcoleta, mas recent, ito yung usapin ng campaign contribution. Tapos yung iba pang mga nadidiin di umano, sina Villanueva tungkol sa flood control naman. Tapos yung mga bilyar naman ay hinggil sa maanumalyang LRT project na kinasasangkutan din ng pamilya Villar. Tapos si Bato de la Rosa nagtatago dahil sa warrant of arrest ng ICC for crimes against humanity. Tapos si Bongo baka kasama rin siya. Hindi pa natin alam kung may warrant of arrest nga ba siya talaga. Tapos si Jinggoy Estrada ay may sarili ring kaso. Alam mo, Minya, mauubos yung oras natin sa pag-enumerate sa mga kontrobersya noon na kinasasangkutan nila Kaya ang parang magandang advice sa kanila, at least coming from a media studies teacher like me, harapin na lang nila at sabihin yung katotohanan. Kasi isang prinsipyo sa journalism, yung truth-telling, na may factual and contextual accuracy, yun yung panghawakan nila. Wag na yung
may tinatawag na termino sa advertising, ito yung spin doctoring, na tipong ililihis mo yung argumento by saying that you're being persecuted. Sana, it's an effective way to communicate, don't get me wrong, pero it does not fulfill yung argument for truth-telling. So mas yun sana ang panghawakan po nila. Opo, kailangan na kung kayang-kaya naman nilang sagutin itong mga akusasyon na ito, madaling sagutin yan on their part. They have all the resources. I mean, 'di ba? Ang laki-laki ng pera na involved dito. Imagine 10 billion pesos. Ngayon po, sa pagbuhos po ng investigasyon ng ombudsman, no, sa dalawang magkalaban, no, magkabilang panig ng politika. Ito, we have Lauren Legarda and her son Leandro De Viste, and we also have Martin Romualdez. Yes. Di ho ba? So ano po ang ipinapakita dito ng ombudsman? Sa tingin ninyo? Opo, sa aking palagay, parang gusto niyang patunayan na walang kinikilingan yung ombudsman regardless kung ano yung kaugnayan niya sa mismong Pangulo. Pero niya, kailangan din nating i-point out na yung ombudsman bilang independent body, patunayan pa nila na kaya nilang investigahan yung mismong Pangulo ng Pilipinas. Kasi sa totoo lang, itong mga anomalyang ito, lalo na yung usapin ng kontrobersya sa flood control, dapat saklaw ng investigasyon yung mga ginawa ng Pangulo. Hindi naman natin sinasabi ora-orada na guilty si Marcos Jr., pero yung management niya halimbawa at yung role niya sa pagbubuo ng budget, lalo na yung usapin ng NEP o yung National Expenditure Program, may direktang kinalaman po yung Pangulo dito. Tapos kahit yung iba pang mga kaalyado niya, gaya ng dating budget secretary na si Pangandaman, minsan yung tanong ng publiko, bakit siya binigyan ng isa pang posisyon sa gobyerno, nag-resign siya bilang budget secretary pero CEO siya ngayon ng isang government bank. So yun yung mga palaisipan na dapat na nasasagot. At kung hindi kayang sagutin ito ni Marcos Jr., dapat may sariling investigasyon din na ginagawa yung ombudsman. At kung sakali lang, halimbawa lang, may ginagawa na sila ngayon, dapat isa publiko rin nila ito para medyo malaman din naman ng publiko kung ano yung ginagawa nila. Opo. All right. Nako, maraming salamat, Professor Danilo Arao. Maraming salamat po. Nakapagpiyansa na ng 1 milyong piso si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa kanyang kasong malversation. Pansamantala nang nakalaya si Revilla ng payagan ng Sandigan Bayan 3rd Division na magpiyansa matapos mabigo ang prosekusyon na magpakita ng malakas na ebidensya ng kanyang guilt sa kasong malversation. Pero hindi pinayagang makapagpiyansa ang kapwa-akusado na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, Emelita Huat, Juanito Mendoza at Cristina May Pineda. Ginamit ng korte ang desisyon ng Supreme Court sa Enrile versus Sandigan Bayan na payagan ng bail sa non-bailable offenses kapag nabigong magpakita ng malakas na evidence of guilt ang prosekusyon. Pangmatagalang solusyon para sa mga tsoper, ipinanawagan ng ilang transport group sa gitna ng krisis sa langis. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Inaasahang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis ang katiting na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Tataas naman ang presyo ng LPG. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. May rollback sa petrolyo sa susunod na linggo pero magiging manipis lang ito ayon sa Department of Energy. Batay sa 4 na araw na trading, 50 centavos ang magiging rollback sa kada litro ng diesel, 80 centavos naman sa gasolina, pero 2 pesos and 30 centavos sa kerosene. Dahil dito, maglalaro pa rin sa 80 hanggang 90 pesos ang presyo ng kada litro ng gasolina at diesel. Parang nagsisettle na ang impact nung renewed conflict na naman doon, nagsisettle na at this range. Sabi ko nga, pabalik lang tayo doon sa 80-90. Ang atin lang dito ngayon, yung wag sanang umingcrease at ma-extend yung conflict doon sa Red Sea.
Kasi yun na nga lang ang exit ng Saudi Arabia oil up to this day. Pero liquefied petroleum gas o LPG tataas naman simula bukas August 1. Kagabi ay nag-announce na po ng final price ang Saudi Aramco at it is up by $40 per metric ton. So iyan po yung ginalaw sa contract price or international market price ng LPG. DOE ang inaasahang maglalabas ng gabay sa presyo ng LPG bukas. Sa ngayon, naglalaro sa 1,100 hanggang 1,250 pesos ang presyo ng kada tangke ng LPG. Para naman umagapay sa mga jeepney at UV Express drivers, napagdesisyonan ng LTFRB na palawigin ang 10 piso kada litro na fuel discount o subsidiya na magtatapos sana ngayong araw. For now, that is the interim decision as of this very moment, no. Bago lang to. Pero we hope to come up with a clear decision also dun sa hinihingi ng mga bus na fair adjustment or yung aming proposal na fuel discount na for the buses naman, no. Wala pang desisyon sa ngayon ng LTFRB sa panawagang taasan ang fuel discount. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Bumuo na ng task force ang Department of Energy na babalangka sa panuntunan para sa pag-alis ng systems loss charge at value-added tax nito sa mga electric bill ng mga consumer. Bubuin ng task force ng ang Energy Regulatory Commission, National Electrification Administration at electric cooperatives. Magsisilbi bilang coordinating body sila sa pagsusuri sa panukalang reforma sa energy sector. Pangangasiwaan din nila ang technical, regulatory at legislative work na kinakailangan para magkaroon ng patas na singil sa kuryente, pinaigting na consumer protection at mabisang sektor ng enerhiya. Noong Martes, ipinatawag na ng DOE ang ERC at Meralco para talakayin ang planong pagbasura ng systems loss charge at VAT nito. Humingi ng pantay na hustisya si Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez kaugnay ng investigasyon ng Office of the Ombudsman laban sa kanya. Ayon kay Representative Romualdez, ginagamit ng Ombudsman ang mga Maleta Boys bilang testigo bagaman nauna na silang diniscredit ng publiko at ngayon naharap pa sa kasong cyber libel at perjury. Tanong ng kongresista, kung testimonya nila ang gagamitin, magiging patas pa rin ba ang nasabing investigasyon? Iginit din ni Romualdez na hindi siya uurong sa laban at hindi matitinag sa kanyang paninindigan na gawin ang tama. At kaugnay ng balitang yan, makakasama natin ang tagapagsalita ni Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez na si Attorney Ade Fajardo. Magandang gabi po, Attorney Fajardo, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Jack, at magandang gabi sa lahat ng mga tagapakinig sa inyong magandang programa. Yes, Attorney Fajardo, no? Actually, marami talaga nagiging napakamot nga yung ulo nung sinabi na gagamitin nga yung testimonya netong 18 Maleta Boys. Pero ang problema ay hindi yung buong lahat sila. Ang gagamitin ay 8 lang. So ano ho ang reaction nyo tungkol dito? Ayun po, nakapagtataka po at medyo nakakalungkot. Kasi po, kung maalala natin, itong mga Maleta Boys ay nagsimula sila, marami po sila eh. Kung maalala natin, nag-press conference sila sa Club Filipino sa San Juan at naglabas sila ng tinatawag nating Mother Affidavit, no, kung saan sila ay lahat pumirma. At doon sa Mother Affidavit na iyon ay ang pinangalanan nilang mga tao doon ay mahigit 20, no? 20 people, including very prominent persons, no? Including, I think, Congressman Laila de Lima, na nung sinasabi nila na merong nagtanggap ng maleta si Congressman de Lima, hindi pa naman siya kongresista. Kakalaya lang niya sa bilangguan dahil doon sa mga kasong kinaharap niya. So ngayon, narinig natin at in-announce mismo din ng Office of the Ombudsman na dinismiss nila itong Mother Affidavit na to. No, sila mismo ang nagbasura dito sa Mother Affidavit at lumalabas, no, na in the meantime
ay nagpasubmit sila ng mga individual affidavit at lahat yon ay sinasabi nilang relevant with respect to Congressman Romualdez. So parang nawala lahat ng pinangalanan doon sa mother affidavit at ang naiiwan na lang ngayon ay si Congressman Romualdez. Kaya kami nagtataka, sabi namin, ito ay parang sinasadya, no, at may target at ito lamang si Congressman Romualdez. Pero yun nga po, attorney, hindi ba nakakabahala na parang nagbabago ang pamantayan? Depende kung sino ang iimbestigahan. Sa tingin nyo ba, mapanganib ito dahil sa, kumbaga, yung perception ng publiko sa magiging pag-deliver ng justice? Opo, napaka-mapanganib po yan. Kasi precisely, finailan na nga sila ng perjury, no, ng Department of Justice, no less, which is also an investigatory and prosecutorial arm in government. No? At sinabi ng Department of Justice na sila ay liable for perjury. Ibig sabihin po ay sila ay nagsisinungaling. So kung sa assessment ng DOJ ay sila ay nagsisinungaling, at sila ay nagsasabi ng mga hindi katotohanan sa kanilang sinumpaang salaysay, bakit ngayon yung kaakibat na ehensya, no, ang Office of the Ombudsman ay bibigyang halaga ang salaysay ng mga piniling kasapi dito sa 18 Maleta Boys at sabihin na ito ay kapanipaniwala dahil lamang na si Congressman Romualdez ang pinupuntirya or magiging respondent dito, no. So nakakabahala ito dahil kung ito ay pwedeng gawin, no, para sa as against, no, a former Speaker of the House na sitting congressman, no, pwede pa lang magkaroon ng different standards of justice, no, or different readings of the same statement, no. Ang mga ahensya ng gobyerno depende kung sino ang kinakasuhan. So, hindi po natin gusto ito. Gusto natin yung patas ng laban. Si Congressman Romualdez naman ay hindi tumatakas, nandito lang, hindi umaalis ng bansa. Handang harapin lahat ng mga hablang ito. Pero ang gusto natin ay ang announcement nga ng Pangulo mismo na idaan lang sa tamang proseso. Tsaka yun nga po although hindi naman ako abogado, pero paano ho ba yan ito sa korte? Kung sakali, di ba 18 na Maleta Boys to, pero pipiliin mo lang ay yung 8 lang ang tatanggapin mo? Hindi ba dapat pare-pareha sila kung nagsasabi naman sila ng totoo? Opo, siyempre, ang amin paninindigan dyan, dapat nung simula pa lang ay nagsasabi ng totoo sila lahat, di ba? Dapat noon pa lang ay totoo na yung sinasabi, para ngayon ay katanggap-tanggap. Otherwise, inconsistent na ang kanilang mga testimonies. Hindi po ba? Kung maalala natin, mismong National Bureau of Investigation ay nagsabi na maaaring may nagkalat na pera tungkol dito. Di ba? Kahit na ang ombudsman at that time was saying na ito ay destabilization, obviously, di po ba? Tapos ngayon, dahil si Congressman Romualdez ang sinasakdal, ay biglang kapanipaniwala na itong 8 Maleta Boys. So hindi po pantay, feeling namin, magsasayang tayo ng oras sa korte, ipipresentar natin itong mga so-called Maleta Boys, and then at the end of the day, babaligtad lang din naman doon sa korte at hindi ka panipaniwala ang kanilang mga sasabihin, no, when taken in context with their previous or prior statements. Kasi nga ang sinasabi nga, actually may mga ibang mga abogado na nagque-question doon sa kusakali dito sa case na to dahil sabi ang daming loopholes ng netong mga statement nila at kumbaga sabi nga nila, may nabasa pa ako, sigurado ba sila na ito gagamitin nila dahil baka magpahina pa ng kaso kung gagamitin ay yung mga statement na maraming butas. Opo, napakaseryoso po ang aligasyon laban kay Congressman Romualdez. No? Kasama po dito ang plunder na normally is non-bailable. So, sakaling magkaroon ng ganong klaseng information or charges filed in court, he will be detained, no? Which is a great injustice to him. Kung wala naman talaga pa ng kapanipaniwala or katanggap-tanggap na ebidensya, no? In the meantime na hinihiring po yung kanyang kaso or yung mga motion para palayain siya. So hindi po natin gustong matulad ito sa mga dating kaso na ginagamit or ang mga testigong hindi naman kapanipaniwala, no? Pareho doon sa naging kaso halimbawa ni Congressman De Lima, no? na nasayang yung mga sandaling dapat igugol mo sa iyong trabaho, sa iyong functions as a legislator or kasama ang iyong pamilya or mahal sa buhay dahil lamang po na ipinipilit natin yung isang kaso na wala naman talagang basihan. And
Attorney Ade, unang-una dito nga yung nangyaring SONA, may mga nag-komento nga like si former Congressman Teddy Casino na sinasabi parang naging fall guy etong si dating speaker at maging yun din naman yung sinabi ni former Senator Coco Pimentel na sinabi nga niya na parang kawawa dahil pinangalanan. Pero ano po yung masasabi niyo na may mga nagsasabi na tila na single out ang dating speaker doon sa SONA? Ay, yun na nga po. Siyempre, si Congressman Romualdez, immediately after that SONA speech, was quick to react na hindi naman siya umaalis, nandito naman tayo sa Pilipinas. In fact, susundin ang tama, no? At bibigyan ng patas na laban. Ngayon lumalabas, ay hindi po patas ang laban, hindi pantay. No? Ang scale of justice po ay, di ba, nakapiring yung Lady Justice. Ibig sabihin, hindi nakatingin kung sino ang nakasakdal or sino ang hinahabla. Dapat depende lamang sa ebidensya. Ngayon, kung iba-iba ang pagbasa ng ebidensya, iba ang appreciation ng Secretary of Justice, iba naman ang appreciation ng Office of the Ombudsman, parang may sobrang mali po doon, di ba? Dapat ang standard ng ebidensya para maiangat mo ito sa korte ay reasonable certainty of conviction. Na kung balansehin mo yung mga ebidensya, ikaw ay may malakas na dahilan na hindi ito ma-acquit, no? Ang respondent or yung akusado sa korte. At lumalabas dahil dyan, at ang sinasandalan lang pala ay itong hindi ka panipaniwala, bumapalintong na mga testimonya nitong mga Maleta Boys. Kahapon, 23, ngayon ay iisa na lang. Minsan may binabago-bago sa mga sitwasyon, sa mga bahay, kung saan nakalocate, saan ang delivery point. So hindi na natin to mapagkakatiwalaan. Kaya sana naman magkaroon ng wise exercise of judgment ang ating mga prosecutorial agencies na kung wala naman talagang kaso ay wag na nilang pahirapan ang mga respondent at sayangin ang panahon ng mga justice natin. Okay, sige. Nako, maraming salamat, Attorney Ade Fajardo, sa oras na bigay mo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi po at ingat po kayo. Muli, maraming salamat. Maraming salamat po sa pagkakataon. Kinwestiyon ng transport group na Manibela kung ano ang pangmatagalang solusyon ng pamahalaan sa sektor ng transportasyon sa harap ng pagsirit ng presyo ng langis. Ayon kay Manibela Chairman Mar Valbuena, kulang na kulang ang pagtugon ng pamahalaan sa kanila. Pinuna rin ng grupo na sa ikalimang SONA ng Pangulo, ayuda lang ang ibinida ng Pangulo. Ayon kay Valbuena, nagugutom at nagdurusa ang mga tsuper at operator ng jeep sa ngayon. Bumuelta si dating Senator Antonio Trillanes IV sa pahayag ni Vice President Sara Duterte. Una nang sinabi ni VP Sara na tuta o mano ng International Criminal Court sina Trillanes at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang social media account, sinabi ni Trillanes na nahihibang na talaga ang bise. Aniya, ang ICC ay hindi tuta ni numana. Dagdag ni Trillanes, ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay bunga ng malalim na investigasyon na inabot ng ilang taon. Ayon pa kay Trillanes, alam ng mga Pilipino ang totoong nangyari sa nalibo-libong patayan dahil sa war on drug policy ng Duterte administration. Naghain ng counter affidavit ang ilang mambabatas sa kasong isinampa ni Attorney Mans Carpio, ang mister ni Vice President Sara Duterte. May kinalaman ito sa pagsasapubliko ng kanilang bank account sa pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment case ng pangalawang Pangulo. Kabilang sa mga naghain ng counter affidavit, sina Representatives Antonio Tino, Terry Ridon, Joel Chua at Rene Co. Tiwala ang mga mambabatas na ibabasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang anilay, walang batayang kaso. Paano nga ba nabubuo ang mga batas at paano makalalahok ang mga ordinaryong Pilipino sa proseso? Yan ang layong sagutin ng bagong programang inilunsad ng Kamara. Mula sa Etiague, Isabela, may umarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari. Jack, ilang linggo na lamang at budget season na nga sa Kamara. Pero kasabay niyan, ikinasa na nila ang isa pang programa kung saan nilalayon nga na mas ilapit pa ang Kongreso sa mga Pilipino. Ang Kalinga Act
Ano nga ba ang ginagawa ng bagong Kongreso? Yan ang gustong iparating sa publiko ni House Speaker Faustino Boji III sa pagkasa nila sa programa na Legis Here. Isang nationwide public consultation kasama ang iba't ibang sektor sa Pilipinas na target makatulong para sa pagbuo ng mas epektibong batas sa Kongreso. Maririnig natin kung ano pa yung mahalaga na kailangan talakayin natin. Sinimula ng programa sa Isabela State University na dinaluhan ng mga estudyante at mga magulang. Ilan sa mga dumalo, batid ang gawain ng isang kongreso. Pero aminado na kulang pa ang kanilang kaalaman. Punta ako dito para malaman kung paano namin gagawin na mahalaga pala ang may alam. Isa sa mga tinalakay sa unang Legis Here ang Kalinga Act at Rice Tarification Law. Bago ang launching ng programa, lumabas sa latest National Momentum Survey na 9 sa 10 Pinoy o 86% ang approve sa performance ng kanilang House District Representative. Hindi naman po kami after sa ganong mga reading, pero salamat sa pagtitiwala. Sa gitna ng mga maraming agenda ng Kamara, mataas ang kumpiyansa ni House Secretary General Sheloy Garafil na hindi magkukulang ang Kamara at ang mga kongresista sa kanilang tungkulin. Kasabay kasi sa paglunsad ng Legis Here ang pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Trabaho lang kasi kami ng trabaho. Makita niyo naman yung aming mga prosecutors kahit na marami silang ginagawa sa district nila. May impeachment pa kami ngayon. Pero pagdating sa committee level, sa plenary talaga naman, napakasipag nilang lahat. Sa susunod na buwan, sisimulan na rin ng Kamara ang talakayan para sa National Expenditure Budget. Nakita naman natin kung maayos naman at nakita natin na merong reforma at nakita po natin na may transparency. Sa tingin ko, lalo pa natin bibigyan ng mas mga mahalagang mga security measures to make sure na yung ating ipapasang 2027 ay talagang maayos ito. Matatandaan na nabuo ang Budget Amendments Review Subcommittee na kinabibilangan ng mga public at civil organizations matapos buwagin ang Small Subcommittee kung saan huling dumadaan ang budget bago ito isa publiko. Jack, marami mang nangyayari at mangyayari pa sa Kamara. Plano nga rin ni Speaker Dina dalhin itong Legis Here nga sa Dumaguete, sa Visayas at Butuan sa Mindanao. Jack? Maraming salamat, Mari Ocampo. Bumabalangkas ang LTFRB ng isang polisiya para sa mandatory facial verification ng mga pasahero sa motorcycle taxi at ibang ride-hailing apps. Kasunod ito ng mga insidente ng karahasan na may kinalaman ng mga motorcycle taxi riders at pasahero. Sinabi ni LTFRB Board Member Greg Pua Jr., sa draft policy, ang mga riders ay may option na tumanggi o kanselahin ang booking ng mga pasahero na hindi beripikado. Kailangan na kasi ang pasahero ay gumawa ng account, mag-submit ng government ID at magkaroon ng real-time facial verification. Magbibigay ng libreng sakay ang Metro Rail Transit 3 sa lahat ng may hawak na National ID tuwing Miyerkules ng Agosto mula 7 a.m. hanggang 9 a.m. at 5 p.m. hanggang 7 p.m. Epektibo ito sa August 5, 12, 19 at 26 bilang bahagi ng paggunita sa paglagda ng Philippine Identification System Act. Magkakaroon din ng libreng sakay sa September 16 bilang pagdiriwang ng Global Identity Day. Ayon sa pamunuan ng MRT3, dapat lang ipakita ang pisikal o digital national ID o ipilit na nakaprint sa papel. Magsasagawa rin ng Philippine Statistics Authority ng National ID registration sa Araneta, Cubao at Taft Stations hanggang August 31, 2026. Target ng Department of Public Works and Highways na maresolba ang problema ng pagbaha sa Taft Avenue sa Maynila sa loob ng 6 hanggang 7 buwan. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, inaasahan na magiging flood-free ang Taft sa pagsisimula ng drainage expansion project sa lugar sa susunod na taon. Sinabi ni Dizon na bagamat nagpapatuloy ang declogging, kailangan pa rin ng pangmatagalang solusyon
para mapalawak ang drainage network. Humihingi na rin ang DPWH ng 1.5 billion pesos sa ilalim ng panukalang 2027 national budget para pondohan ang proyekto. Opisyal nang inulunsad ang Orion Jade, ang kauna-unahan sa 4 na barkong gagawin na sa Subic Shipyard. Ito na ang hudyat na isang full-scale production ng mga barko sa bansa na magpapaangat sa local shipbuilding industry. Inaasang lilikha ito ng maraming job opportunity para sa mga Filipino. Katuwang sa pagsasanay ng tinatayang 4,000 manggagawa ang Technical Education Skills Development Authority o TESDA. Formal nang tatapusin ang pamahalaan ng mahigit 3 dekadang prosesong pangkapayapaan sa Cordillera matapos itong ihayag ang nakatakdang paglagta sa completion document kasama ang CBA, CPLA. May umarangkadang balita si Justin Ignacio. Nakatakdang lagdaan ng pamahalaan at ng Cordillera Bodong Administration, Cordillera People's Liberation Army o CBA-CPLA ang completion document na magsisilbing formal na pagtatapos ng mahigit 3 dekadang prosesong pangkapayapaan sa Cordillera. Ayon sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO, ang dokumento ang magiging opisyal na huling record ng implementasyon ng mga kasunduan at magsisilbing tulay tungo sa pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Inihayag ni Presidential Peace Advisor Secretary Mel Senen Sarmiento ang mahalagang tagumpay na ito bilang bahagi ng pag-uulat niya sa kanyang first 100 days in service. Ang pagkumpleto po nito, base sa Substantial Completion Agreement noong 2011, may 5-year normalization plan kasi. Ayon pa kay Sarmiento, kikilalanin din sa completion document ang partisipasyon ng CBA-CPLA sa mga prosesong pangkaunlaran sa rehiyon at tiniyak niyang magpapatuloy ang suporta ng pamahalaan sa kanilang komunidad. So, may nakiusap po tayo sa COMELEC and all the stakeholders na masiguro natin na magkaroon talaga ng eleksyon na hindi ma-intimidate. Unang-una yung voter na bumoto sa ayaw niya. Kailangan di dapat mangyari yan. Kabilang sa mga hakbang ng ahensya ang pakikipag-ugnayan sa COMELEC, media, civil society, mga kabataan at mga security sector upang palakasin ang voter education at bantayan ang anumang posibleng paglabag sa election rules. Bukod dito, ipinagpatuloy din ng OPAPRO ang pagsusulong ng Proposed Transitional Justice and Reconciliation Bill, pamamahagi ng pondo para sa mga proyektong pang-infrastruktura at mga programang pangkabuhayan sa ilalim ng Pamana Program. Gayon din ang modernisasyon ng mga digital system nito upang mapabilis ang pagpapatupad at monitoring ng mga peace and development initiatives. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Tumaas ng bahagya ang level ng tubig sa Angat Dam ngayong katapusan ng Hulyo. Ayon sa Pag-asa, mula sa 154.33 meters kahapon ay umakyat sa 155.07 meters ang tubig sa Angat Dam kaninang umaga. Dulot pa rin ito ng pagbuhos ng ulan dala ng low pressure area ngayong linggo. Gayunpaman, mababa pa rin ito sa normal water level na 160 meters at normal high water level na aabot sa 210 meters. Batay sa level ng tubig ng dam mula Martes hanggang Miyerkules, napanatili ng reservoir ang humigit kumulang 150 meters water level. Balitang showbiz muna tayo mula kay Jai Ho. Mula sa pagiging champion, patuloy na pinatutunayan ni Zephanie na may ibubuga rin siya pagdating sa aktingan. Ang buong detalye alamin sa Jai Hot Exclusives. Maganda at panalang-panalo sa ratings ang teleseryeng Born to Shine na pinagbibidahan ni Zephanie sa GMA7 tuwing hapon. Ano kaya ang masasabi niya rito? Sobrang grateful lang po kami and again, I think
hindi namin in-expect, yung parang hindi namin agad winish na sana ganito, like sana lumaki siya. But instead, we just wanted to give our best. Mula sa pagiging champion sa kantahan hanggang sa maging sparkle artist ng GMA, sunod-sunod ang teleserye na ginawa ni Zephanie. Ano ang say niya sa mga proyekto na natatanggap niya at siya ang binabansagan ngayon na This Generation's Pop Princess? Wow, oh my gosh, napakabigat po ng mga salitang yan na parang hindi siya madali na i-achieve and panghahawakan kasi talagang yung paninindigan may kasamang responsibilidad yan eh. From her first acting stint at sa teleseryeng Born to Shine, ano na nga kaya ang mga masasabi ni Zephanie na naging improvement niya sa harap ng kamera? Mas ano na po ako ngayon, I would say mas confident na rin ako to be myself more, and saying that means being honest and really having the integrity with everything that I say and I do. At yan ang munang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo. Ayun, gusto ko yung sinabi niya, no? Being true to myself, having the integrity, and to be honest, no? Sana lahat ng politiko, ganun. Ay, honest. Biglang ganun. Sana napakinggan nila yung interview na yun. Galing pa kay Zephanie. Oo, diba? Kaya ano, di ba? Galing sa bata, kung yung bata nga naisip. So dapat yung mga mas matatanda ay na-absorb nila yon at Kaso hindi pa rin sila nahihiya, partner. Wala pa rin. Yun ang problema nga, di ba? Wala pang effect. Nakapagod tong week na to, partner, mula sa dami SONA, nangyari. then nagkaroon pa ng, of course, yung sa impeachment trial, then magtutuloy pa ito next week. Di ba? Ito. At least weekend muna, have a break sa ating mga kaarangkada. At may katiting na rollback, at least may good news kahit paano next week. Sinasabi na magkakaroon ng katiting na rollback. Well, kesa naman oil price hike na naman. Oo, pero katiting. Katiting pa rin. Diba? Sana yun pa rin yung ano kahit niyan. papano. Isa pa yan, bukod sa electricity, yung oil prices, di ba? Oil deregulation. Malaki yung maitutulong niya, diba? Yung kung maibababa talaga yung electricity. Dahil lalo na ngayon, di ba, pinupush nga yung mga EV, mga electric vehicles, di ba? Ayan. Isipin mo kung maibaba mo yun, di mas lalong magiging magandang alternative ang mga electric vehicles. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.